Kim Chu, nilaglag ng mga kaibigan. Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SYU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And for tonight's video, may kilalaman nga po kay Kim Chu naman ang ating pag-uusapan sapagkat sunod-sunod na po yung ginagawa pong panlaglag talaga dito kay Kim Chu. So, mamaya tatalakayin po natin ang buong detalye patungkol dito. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po niya subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong balita tungkol sa kanilang dalawa. Syempre, basta mga balita tungkol sa Kim Pao, sagot na po natin yan. So, ito na nga para po sa gabing ito. Maraming salamat guys sa inyo pong walang sawang pagtutok sa ating update araw-araw. And ngayon nga pong araw ng linggo ay wala pong Kim Chu sa ASAP. Maybe sinulit po niya yung kanyang oras para makapagpahinga po ng umaga, then hapon, diretso na po ng shooting nila para po sa movie na My Love Will Make You Disappear. So, meron naman palang pinapaliban si Kim Chu, kagaya po nitong sa ASAP, wala siya. Syempre, puyat nga naman na siya. 'Di ba? Puyat na po siya kagabi, tapos papasok pa siya sa ASAP, tapos papasok sa shooting, ay bugbog talagang abutin ng katawan itong si Kim Chu panagkataon. So, mabuti na lang talaga at pinagpaliban muna ang ASAP, nagpahinga, sabay sabak po sa shooting. Samantala, narito naman guys ang maramdaming mensahe ni Kim Chu para po sa kanyang team na sila Kuya Ogie, Lassie, and MC. So, sinimulan po niya ang kanyang post dito sa kanila pong tema na tigil, hinga, kalma. Sir Ogie Alcacid, ako Lassie, and at MC Mua, salamat. Woke up today feeling extra grateful. My heart is so full of gratitude, and I find myself at a loss for words to truly express how thankful I am. This journey has been one of the most unforgettable and meaningful experience I encountered, and it would never have been possible without each and every one of you. To my incredible team, thank you for your relentless dedication, passion, and resilience. Every challenge, every breakthrough was shared together. And it is those moments that made this experience so special. I am beyond grateful for the laughter and the strength and the endless support that we gave each other. Together, we created something so much bigger than any one of us. A story and a message that will live on in the hearts of those it touches. To everyone who believed, contributed, and encouraged us along the way, thank you. This victory is as much yours as it is ours. And I am honored to have shared it with such amazing people. Thank you from the depths of my heart for making this hashtag Magpasikat 2024 an unforgettable one. So, ayan na, para sa mga nagsasabing malaki po ang ulo ni Kim Chu porque sunod-sunod yung mga natatanggap niya. Hindi po totoo yan. Kita nyo naman na how grateful Kim Chu is, lalo na sa mga taong nakasama po niya dito sa Magpasikat 2024. Sabi nga niya, hindi naman possible, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa kanyang mga nakasama. So, isang senyales lamang po yan na down to earth talaga itong si Kim Chu. Na hindi po lumaki ang ulo niya kagaya ng sinasabi ng mga basher.
She is that so humble kagaya ng atin pong pagkakakilala at pinanghahawakan sa kanya kung bakit tayo ay patuloy na sumusuporta sa kanya. Samantala, sabi naman dito ni Miss Tess, Kimi, napakaganda at sexy. Talentado, mabait, mapagmahal, matulungin. Lahat nasa iyo na. Kaya marami nagmamahal at nagkakagusto. Marami rin mga basher at inggit na gumagawa ng issue para masira si Kimi. Si Lord na bahala sa mga taong ganyan ang pag-uugali. Karma ang katakutan nila. God bless. Yes, totoo po yan. Kung gaano po karami ang fandom ng isang tao, ang nagmamahal sa isang tao, asahan nyo guys na marami din ang mangbabatikos at manghihila dito kasi usually ganyan naman talaga. Napakarami na pong tao ngayon na masyado pong inggit at hindi masaya sa success ng iba. Pag may nakikita po silang nagtatagumpay, naku, dami na yan ngayon, usong-uso na, wala na pong bago. Samantala, speaking of ganda, totoo po yan, sobrang ganda ni Kim Chiu. Walang-walang sinabi itong mga basher niya. Pero bukod po sa kanyang kagandahan, kaseksihan, mas na-admire po ako sa kabutihan ng kanyang puso, sa kagandahan po ng kanyang puso. Lalo na't ito kanilang napanalunan ay kanila nga pong i-donate sa Angat Buhay Foundation para po sa mga nasalanta ng bagyo. So, napakalaking tulong po nito para sa ating mga kababayan. Samantala, hanggang ngayon naman guys, may fever pa rin ang mga Kim Pao fans dito po sa mistake ni Papi Paulo. Di natin alam kung sinadya ba ni Papi Paulo para magpahiwatig or sadyang it's a honest mistake lang. Pero kaya napakabilis po ng kamay ni Papi Paulo. Napakabilis ng kamay niya guys. At mula po sa kanyang not too soon ay nabinago niya. Dinilit niya. Nilagyan po niya agad ng K. Anyway, kahit ano naman po guys, ay parehas lang naman ang ibig sabihin niya na itatali silang dalawa. Pakakasalan. Kaya hindi na too soon kundi Avelino na. Pwede rin naman kung may kinga, magpapakasal na kay Chusun. Ay, grabe nga yun. Nakaka-excite naman. Papi Paulo, wag kang ganyan. Nagpapakilig ka na naman. Marami na namang napupuyat tuloy. Maawa ka. Marami pang puyat kagabi. Na until now nga po, hindi pa rin nakaka-move on talaga. Grabe nga naman kasi yung isang Papi Paulo Avelino. Lakas, nagpaparamdam, tumatapang na talagang tunay silang dalawa ni Kim actually. Samantala, dumako naman tayo dito kay Kim Chiu. Speaking of Kim, eto na nga guys, nakakatuwa naman dahil pati po yung mga kaibigan nitong si Kim Chiu ay nilalaglag siya. Lagi siyang nilalaglag, lalo na ni Kuya Ogie. Kagaya na lamang nito kahapon. So, nagkamali po kasi itong si Kimi kahapon habang nag-host nga sa Showtime at ibinuking ng kanyang bestie na si Darren na dahil yan sa ice cream na kanyang kinakain, tinatago po niya sa kanyang likuran. May hawak-hawak pala siyang ice cream. Sabay banat naman ni Kuya Ogie na tinitipid mo ba yan para kay ano? Nakto, grabe nga yan yung tawa. Itong si Kimi, binara din po agad niya itong si Kuya Ogie para hindi na ituloy kung sino man na yung tinutukoy. And we know naman na si Papi Paulo yun. Talagang sumingit na agad si Kim Chiu para hindi na ituloy yung pang-aasar po sa kanya. Samantala, bukod pa dyan, ito't isa na naman panlalaglag ang ginawa nga po ni Kuya Ogie dito kay Kim Chiu. Grabe nga yung kumukota ka na talaga, Kuya Ogie, pero gustong-gusto namin yan. Ay, Ninong Ogie nga pala. Gustong-gusto namin yan, Ninong Ogie. More pa. Tinanong kasi po, kasi nga, di ba, nanalo po ang Team Kim. Siyempre, sila po ay in interview and tinanong po yung buong team sino yung lucky charm nila at sila ang nanalo. Siyempre, lahat sila ay si Kim Chiu ang tinuturo na lucky charm nila. Pero itong si Kuya Ogie,
bukod kay Kimi, sinabi niya ay si Pau. Dinagdag po niya si Paulo. Ayan na naman, talaga nilaglag na naman si Kim, and si Kim naman, gumanti lang po ng tawa. Hindi siya nagde-deny, talaga na. Wala na po sila doon sa ganong era. So, alam na natin this, guys. Alam na this. So, kahit po hindi word by word na confirmation ang gawin po ng Kim Pao, alam na natin i-touch. So, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Paki-comment lang po sa baba ng inyong mga komento, reaction at salubin. And kita-kits po ulit tayo sa susunod nating balita. Maraming salamat.